Unti-unti raw lumulobo ang bilang ng mga batang overweight o sobra ang timbang para sa kanilang edad. Isa sa mga nakikitang solusyon ng DOH o Department of Health, ituro sa mga chikiting ang paglalaro sa labas ng bahay, lalo na ngayong bakasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Karawalo sa bawat 100 batang Pilipinong edad 5 hanggang 10 ang overweight o labis ang timbang para sa kanilang taas at edad. Ayon yan sa isang survey ng Food and Nutrition Research Institute noong 2011. Tumaas ang bilang na ito sa mga nakaraang taon at ang sanhi raw nito, sabi ng Department of Health, ang mas madalang na paglalaro o pisikal na aktibidad ng mga bata. Hindi hadlang ang ulan kaninang hapon sa paglalaro ng tago-tagoan ng mga batang ito. Ang mga pasikot-sikot ng parke, naging kastilyo at base militar sa kanilang mga imahinasyon. Ito na ang nakahiligan nilang gawin lalo ngayong bakasyon. Mas masay raw di hama kaysa pag-i-internet na hindi rin naman daw kaya ng kanilang budget. Ano mas gusto ninyo? Tago-tagoan, patintero o internet? Tago-tagoan. Bakit tago-tagoan? Kasi po yung internet, baka maano pa yung mga mata mo. Yung masira. Tago-tagoan po. Bakit tago-tagoan? Kasi po maraming kaibigan. Swimming naman sa inflatable pool ang kinawiwilihan ng mga batang ito sa Batasan Hills, Quezon City. Marami sa atin paglalaro sa labas ang kinamulatan. Pero ayon sa DOH, karamihan sa mga bata ngayon hindi na naglalaro sa labas tulad ng mga magulang nila. Kahit sa probinsya, ang mga bata puro internet, sa computer shop, TV, ayaw na ring maglakad, puro sakay. Kasi kahit saan, may tricycle, may pedicab, may jeep, kahit sang kanto lang. Ang resulta, dumarami ang bilang ng mga batang overweight o sobra ang timbang. Sa survey ng Food and Nutritional Research Institute noong 2011, 4 sa bawat 100 bata mula 0 hanggang 5 years old ang labis ang timbang para sa kanilang edad. Mas mataas kumpara noong 2008 na 3 sa bawat 100 bata. 8 naman sa bawat 100 batang edad 5 hanggang 10 ang overweight. Mas mataas din kumpara noong 2008. Maliit sa unang tingin pero nakakabahala raw kung tutuusin. Kung malaki ang katawan mo, more than na kailangan na timbang ng katawan mo, so marami kang blood. So kailangan double time mag-work yung heart mo in pumping this blood. Na-overload yung puso, prone din sa fracture. Kasi nga, at saka sa arteries, yung mga rayuma. Kasi kuminsan yung knee, hindi na kaya, o kaya yung ankle, hindi na rin kaya suportahan yung bigat ng timbang mo. Katuwang ang Association of Nutrition Action Officers, ikinakasana ng DOH ang isang kampanya para mahikayat ang mga batang bumalik sa paglalaro, lalo na ngayong bakasyon. Pero bukod sa ehersisyo, muli ring paalala ng DOH ang kahalagahan ng pagkain ng tama. Hindi lang sa mga bata, all ages, kailangan ay binabantayan natin ang kinakain natin sa araw-araw. It should be balanced diet at enough calories na hindi naman so sobra. You get more calories from foods that are naturally sweet. Sobrang kain ng kanin ay maaaring ding makaresulta sa pagtaba natin. Mga sodas kung maiiwasan. Kara sa ngayon ay sinisimulan na raw ng kagarawan ng kampanya sa LGU at barangay level. At nasa proseso na rin daw ng pag-uusap ang DOH at iba't ibang mga LGU. Dagdag pa raw dyan ang coordination o initial coordination sa DepEd. Meron na rin daw ilang mga barangay na gumagawa na rin ng kanilang sariling initiative, Kara. Yes, Dano, ang problema daw kasi kaya hindi naglalaro sa kalye yung mga bata dahil wala namang space or mga open, mga parks at mga open spaces para makapaglaro ang mga bata ng safe, ha? Kasi baka masagasaan pa sila kapag sakali sila maglalaro. Tama ka dyan, Kara. Pero as far as DOH is concerned, ang kailangan lang naman gawin ng mga bata ngayon para maiwasan yung obesity o pagiging overweight para sa kanilang edad at taas, physical activity. So, hindi naman ibig sabihin nito, automatiko maglalaro na tayo ng patintero sa kalsada. Although yun ang pinaka-accessible para sa maraming bata. Kagaya ng nauna na nating sinabi, may coordination na sa DepEd para ma-encourage yung mga bata na maglaro sa mga
confined spaces tulad ng mga eskwelahan, mga public parks, kung saan sila pwedeng pantayan ng kanilang magulang, or pwede rin yung mga summer camp at meron ding mga training katulad ng mga taekwondo or swimming o iba pang mga sports na pwede nilang kahumalingan. Kara. Maraming salamat, Dano Tingkungko.